Isipin mo ito, naglalakad ka sa kalsada, tapos ang kasama mo daw ay walang iba kundi si Hesukristo. Okay, sige. Tapos bigla kayong pumasok sa isang Seventh-day Adventist church. Nakita niyo yung pastor na nangangaral sa harap ng mga tao, Um, Normal na esena sa simbahan? di ba? Pero imbes na matuwa o magbigay ng basbas yung kasama mo, biglang umiyak si Jesus. Oh, wow. At hindi lang basta iyak, nagwala siya dahil sa matinding galit. Dinuro niya yung pastor at sumigaw ng malutong na, babasahin ko yung quote. "Why are you staring at him? What is your problem? Stay away from him, you pastors and priests. You are selling my name and my words. You son of a bitch." Grabe. Literal na nagmura? Oo, nagmura. Tapos, pagkatapos ng eksenang iyon, ang solusyon daw niya para sa tunay na kaligtasan. Hindi ang magdasal sa altar. Ano daw? I-click ang YouTube link, i-search sa Google, at i-like ang Facebook page ng isang lalaking nagngangalang Narciso Olalo. Okay, tunog absurd talaga. Parang eksena sa isang surreal na pelikula. Diba? Pero yan mismo ang nakasulat sa mga dokumentong hihimayan natin ngayon dito sa ating malalim na pagsisiyasat. At para maging malinaw ang latag natin ngayon, yung lahat ng babasahin at susuriin natin ay hindi chismis. Tama? Hindi ito sabi-sabi lang. Galing mismo ito sa mga personal na isinulat at ipinublish ni Narciso Olalo online. Oo, dun sa public documents niya. Exactly. Yung nakakagulat na eksenang kinuwento mo kanina, yan yung kanyang detalyadong pangitian mula noong Agosto 22, 2017. May specific date pa talaga? Oo. At bukod dyan, meron tayong isa pang napakahalagang dokumento na mas luma mula pa noong Nobyembre 8, 2013 na nagdedetalye ng mga sinasabi niyang kakaibang kapangyarihan. At syempre, nandyan din yung buong digital footprint niya, di ba? Oo, yung mga pampublikong Google Docs, YouTube playlists, mga Facebook pages na ginagamit niya para ikalat yung mensahe. Pero teka, bago tayo lumusong ng malalim, lilinawin ko lang sa mga nakikinig na hindi tayo nandito para manghusga, sumang-ayon, o tumuligsa sa mga paniniwalang ito. Tama, neutral lang tayo. Ang misyon natin ngayon ay himayin ang mechanics ng kanyang mga mensahe based sa mga sources. Paano niya pinagsasama yung modern internet technology at ang napakabigat na theological na konsepto ng ikalawang pagdating o second coming? Kasi nakakabaliw isipin kung paano nakisama yung teolohiya sa tech Sobra. Kasi kapag iniisip ko ang mga propeta noong unang panahon, ang pumapasok sa isip ko ay mga taong may hawak na mahahabang scrolls. Yung mga nakatayo sa palengke? Oo, yung nakatayo sa maalikabok na kalye, sumisigaw para makuha ang atensyon mo. Pero ngayon, parang meron na silang sariling digital marketing strategy. Kumbaga, parang content creator na rin? Exactly. Isipin mo yung tinatawag nilang sales funnel sa internet marketing, di ba? Oo, yung top of the funnel. Yun nga. Top of the funnel, makikita mo yung isang controversial quote niya habang nagdo-doom scroll ka sa Facebook. Tapos mapapaklik ka kasi na-curious ka. Tama. Tapos sa middle of the funnel, manunood ka na ng mga YouTube testimonies niya hanggang sa makarating ka sa bottom of the funnel. Pero imbes na bumili ka ng sabon o online course, Imbes na ganun, ang inaalok sa dulo ng funnel na ito ay ang mismong kaligtasan ng kaluluwa mo. grabe yung transition. Isang click, isang panood, at unti-unti ka nang napapasok sa ecosystem niya. Napakagandang analogy niyan kasi ang ipinapakita rito ay yung evolution ng medium. Paanong evolusyon? Bale, ang pag-access sa tinatawag niyang kaligtasan ay naging ganap na digital na. Hindi mo na kailangang bumangon ng maaga tuwing linggo. Hindi na kailangan magdiis ng maayos. Oo, at hindi mo na kailangang bumiyahe papunta sa isang physical na gusali para marinig yung katotohanan nila. Dito, inaabot ka na lang sa phone mo. Exactly. Inaabot ka ng mensahe niya kung saan ka pinaka-vulnerable at pinaka-komportable sa mismong screen ng cellphone mo. Kahit mag-isa ka sa kwarto o nagko-commute. Yun nga at dyan tayo papasok sa mismong pundasyon ng mensahe niya. Balikan natin yung nakakagulat na 2017 vision na binanggit mo sa simula. Sige, gusto kong himayin natin ito ng mas malalim. Kasi 'di ba, may nakita siyang pastor na nangangaral sa mga miyembro ng Seventh-day Adventist Church.
Tapos doon nagbigay ng utos si Jesus. Oo, pero hindi niya sinabing magbasa kayo ng Biblia o magpakabuti kayo. Ang utos niya para sa tunay na kaligtasan ay bisitahin ng website, YouTube, Google at Facebook ni Olalo. 'Di ba ang weird? Teka, pause muna tayo dyan. Ang lalanong contrast dito. Isipin mo, meron tayong banal na figura, ang tagapagligtas mismo. Oo. Pero umiiyak siya sa matinding galit, tapos nagmumura ng son of a bitch at nag-aakusa na ibinibenta ng mga pari at pastor ang pangalan niya. Tapos biglang nag-promote ng tech platforms. Oo. Sa parehong hininga, nagpo-promote siya ng specific tech platforms. Hindi ba parang ginawang call to action button ang mismong kaligtasan? Bakit kailangan ng ganitong klaseng napakajaring na naratibo? Kasi kung susuriin natin, yan mismo ang pinaka-epektibong paraan para sirain ang lumang sistema. Paano mo nasabi? Gamit ka ng ganyang matinding emosyon, yung pag-ihak na nagpapakita ng kalungkutan at yung pagmumura na nagpapakita ng poot, tinatanggalan mo ng otoridad ang mga tradisyonal na relihiyon. Okay. Ginugulat mo yung mambabasa. Oo, bakit umiiyak ang Diyos sa kwento niya? Para maramdaman ng mambabasa ang simpatiya. Tapos bakit siya nagmumura? Para ipakitang sukdulan na ang kasamaan ng mga institusyon sa pamamagitan ng pag-akusa sa mga pastor at pari na nagbebenta daw ng pangalan at salita ng Diyos, sinisira nito ang kanilang lehitimidad mula sa ugat. Ginagawa nitong peke at marumi ang lumang sistema sa paningin ng mga followers niya. Tumpak! Kaya pala, kapag nasira na yung tiwala mo sa simbahang nakasanayan mo, otomatikong maghahanap ka ng bago. At dahil marumi ang mga pisikal na simbahan, ayon sa pangitain na iyon, nagiging lehitimo at kaakit-akit yung alternatibong daan na inaalok ni Olalo. Sandaan na purong digital. Oo, at walang pisikal na koleksyon. Isa itong direktang paraan upang i-funnel yung tiwala ng tao. It isolates the believer. Parang sinasabi niya na, huwag kayong magtiwala sa mga nakikita niyong nagpapayaman sa mga katedral. Exactly. Sinasabi niya na dito kayo sa akin, sa internet, kung saan direkta ang mensahe. At yung pagmumura, nagbibigay yun ng ilusyon ng pagiging totoo o raw. Isang bagay na madalas hanapin ng mga tao online ngayon kapag sawa na sila sa mga masyadong pulidong institusyon. Tama ka dyan. Pero, teka lang, kung isusuko mo ang kaligtasan mo sa isang tao sa internet, kailangan mo ng matinding patunay, di ba? Siyempre. Hindi pwedeng mema lang o magaling lang siyang magsulat ng kwento sa Google Docs. Oo, kailangan may ebidensya. Kung inaangkin ni Oylalo na wala ng bisa ang mga tradisyonal na pari at pastor, na sabi nga niya sa teksto ay walang backup mula sa Diyos, paano niya ngayon mapapatunayan sa mga nag-i-scroll sa Facebook na siya ang lehitimo? Yung proof of authority niya. Oo, paano niya mapapatunayan na siya nga ang, sa salita niya mismo, number one chosen by God? At dyan, papasok yung tinatawag niyang mga backups. Backups. Oo, ito ang kanyang sagot sa anumang pagdududa. Ayon sa kanyang mga dokumento, hindi lang siya basta pinili. Ano pa? Binigyan siya ng 3 eksklusibong kapangyarihan o backups mula sa Diyos bilang pruweba. Okay, himay natin yan. Ano yung una? Ang unang backup ay ang pagpapagaling o healing. Healing. Okay, medyo common ito sa mga ganyang grupo Oo, pero sinasabi niya na gamit lamang ang kanyang boses, kaya niyang magpagaling ng may sakit. Boses lang. Oo. At ito ang pinakamahalagang detalye. Mayroon itong napakahigpit na kondisyon mula mismo sa Diyos. Ano yung kondisyon? Dapat itong absolutely free. Walang sisingilin kahit 1 sentimo. Wow. Ang Diyos daw ang mismong nagpapagaling, batay sa pananampalataya ng tao kay Olalo bilang kanyang eksklusibong instrumento. Alam mo, pag naiisip ko ito, para siyang pagkakaloon ng verified badge sa social media. Oo nga pero on a divine level. O kaya kung gamer ka, ito yung special overpowered skill set ng isang main character na wala sa mga ordinaryong NPC. Tama. At ang galing ng psychological hook dito yung rule na dapat libre at walang bayad. Bakit? Kasi direktang sagot iyon doon sa paratang pagbebenta ng pangalan ng Diyos na narinig natin sa pangitain niya kanina. Oo. Yung sa galit na Jesus. Diba? Parang sinasabi niya, kita nyo na.
Yung mga pastor, may pass the hat collection. Ako, libre. Kaya ako ang totoo. Ang talino ng framing. At yung pagiging libre nito ay nagpapababa ng barrier of entry para sa mga taong desperado. Paanong nagpapababa? Isipin mo kung may sakit ka, tapos wala kang pambayad sa ospital. Tapos may nakita kang tao sa internet na nangangakong pagagalingin ka gamit lang ang boses niya nang walang hinihinging pera. Susubukan mo talaga. 'Di ba? Wala namang mawawala sa iyo sa pinansyal na aspeto eh. Oo nga naman. Pero ang hininging kapalit ay ang iyong kumpletong pananampalataya sa kanya. Doon pala ang bayad. Sa pananampalataya. Exactly. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pangalawang backup niya na tinatawag niyang power of mind. Ito yung part na medyo napalunok ako habang nagmabasa eh. Ano ba itong power of mind na ito? Ayon sa kanya, ito ang kakayahang makita at mailarawan ang buong kwento ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap. Parang cold reading? Parang ganun, pero mas lumalalim at mas dumidilim ang implikasyon nito. Bakit dumidilim? Kasi kasama rito ang kakayahang makita ang mga tiyak na kasalanan ng mga tao, buhay man sila o matagal ng patay. Wait, patay. Oo, idinagdag pa sa teksto na ang kapangyarihang ito ay mas lalong magiging effective at malakas kapag siya ay naging spirit na. Ano daw mangyayari pag spirit na siya? Dahil doon daw ay malinaw niyang makikita ang mga kasalanan kahit ng mga taong matagal nang pumanaw sa mundo. Wait, pause talaga. Nakakakita ng kasalanan ng patay. Yun ang nakasulat sa text niya. Paano naging backup o prueba ng kabutihan yun? Sounds more like an absolute invasion of privacy. Nakakatakot, di ba? Sobra. Isipin mo, uupo ka sa harap niya o kaya ka-video call mo siya. Tapos, alam mo na, sa isip mo pa lang, nababasa na niya yung mga pinakatagong sikreto mo. At walang ligtas. At hindi lang ikaw, pati yung namayapang mong lola, alam niya kung anong kasalanan ang nagawa. Oo, pati yung mga patay na. Kung ako yung follower, matatakot akong mag-isip ng masama kasi feeling ko nakamonitor siya 24/7. Ang bigat nun ah. At iyan mismo ang mekanismo kung paano ito nagiging isang makapangyarihang tool ng kontrol. Paanong kontrol? Bakit kailangang makita ang kasalanan, lalo na ng mga patay? Dahil tinatanggal nito ang kakayahan ng mga tagasunod na magtago ng kahit anong lihim. So ultimate panopticon. Yes, it isolates the believer perfectly. Ginagawa nitong absolute moral authority si Olalo. Kasi siya lahat nakakaalam. Isipin mo, paano mo kukwestiyonin o lalabanan ang mga aral ng isang tao na nag-aangking, alam niya ang bawat madilim na sikreto na nagawa mo sa buong buhay mo. Wala kang laban. Tanggal ang anumang leverage mo. Eksakto. Binibigyan nito ng absolute na pananggalang ang kanyang mga turo laban sa anumang pagdududa. Kasi takot kang ibukin ka. Oo. Kung magdududa ka sa kanya, baka isipin mong ibubunyag niya o gagamitin laban sa'yo ang mga kasalanan mo pagdating ng araw ng paghuhukom. Parang psychological hostage taking. Itinatali nito ang kanyang mga tagasunod sa isang relasyon kung saan siya lamang ang may hawak ng katotohanan. Okay, tapos ano yung pangatlo? At para makumpleto ang kanyang mga backups, ang ikatlo ay ang panghuhula o prediction. Okay, medyo standard. Ito yung kakayahang makita ng maaga ang mga malalagim na sakuna at mga mangyayari pa lamang sa hinaharap. Kaya pala, yung buong package niya, kompleto. Paanong kumpleto? Libreng pagpapagaling para ma-attract ka. Tapos, power of mind para hindi ka na makaalis dahil alam niya ang sikreto mo. At the same time, At the same time, panguhula para laging may anxiety o takot sa hinaharap na magbabalik sa iyo sa kanya para sa proteksyon. grabe yung structure, di ba? Sobrang galing ng funnel niya. Pero dito na tayo papasok sa pinakamalaking tanong. Sige, ano yun? Bakit kailangang ibigay sa kanya ang lahat ng nakakamanghang kapangyarihang ito ngayon? Bakit nagkakalat ang mga links sa Facebook at YouTube? Anong endgame nito? Yung deadline? Kasi based sa mga dokumento natin, mayroon tayong haharapin na napakabigat na deadline at ito ang nagdadala sa atin sa pinakaubod ng teolohiya niya, ang ikalawang pagdating. Dito natin bubuksan ang pahayag niya mula pa noong Nobyembre 8, 2013. Okay, 10 years ago pa ito ah. Oo, ang pamagat pa lang ng dokumento ay napakabigat na. Babasahin ko The words of God in the second coming.
Straightforward. Dito, malinaw na ipinapaliwanag kung bakit ginagawa ang mga himalang ito. Sinasabi na ang mga nagagawa ni Olalo, ang pagpapagaling, ang pagbabasa ng isip, at ang panguhula na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao, hindi lamang simpleng mga magic trick para mamangha ang tao. Hindi lang siya pamplex. Hindi. Ang mga ito ay ang mismong literal na indikasyon na ang Diyos ay malapit ng dumating. So parang sign talaga. Ang kanyang mga nagagawa ay nagsisilbing hudyat. Kumbaga, parang countdown clock sa papalapit na paghuhusga sa lahat ng mga buhay at patay. At doon sa 2013 na dokumento, meron ding minanggit na nag-set off ng mga alarma sa isip ko Ano yun? Tungkol ito sa paghihiwalay ng mga tao sa mabuti at masama. O yung ultimate judgment. At ito yung parte na kailangan nating himayin ng mabuti. Kasi dito makikita yung talagang bitag ng mensahe. Paano naging bitag? Ang kondisyon kung saan ka mapupunta, sa kaligtasan ba o sa kapahamakan, ay nakasalalay ng buong buo sa isang bagay lang. Sa pananampalataya mo sa Kanya. Exactly. Ang pananampalataya mo sa sinasabi ni Olalo. Kung hindi ka maniniwala sa kanya, otomatiko kang mapupunta sa masama. Period. Wow. Walang gray area. Nilinaw pa doon na, oo, choice mo talaga kung saan ka pupunta, hindi ka pipilitin physically. Pero yung kaysa isang pamantayan ng pagpili ay kung tatanggapin mo ba ang mga salita niya o hindi. Ang ginagawa nito sa psychology ng isang tao ay nililikha nito ang tinatawag nating absolute binary. Isang black and white na mundo. Oo, na walang gray area. Walang puwang para sa mga tanong tulad ng, paano kung mabuting tao naman pero hindi ako naniniwala sa kanya? Or paano kung di ko narita yung post niya? Sa sistema niya, hindi mahalaga yon. Ang nag-iisang sukatan ay ang katapatan sa kanyang mensahe. Nakakatakot yun. Ito ay isang klasikong katangian ng mga ganitong uri ng kilusan, yung monopolyo sa kaligtasan. At pansinin mo yung bigat ng pressure at ng medium na ginagamit niya. Kasi iba ito sa nakasanayan natin Paanong iba? Noon, kung ayaw mong maniwala sa isang nangangaral sa kanto, tatalikuran mo lang siya at maglalakad ka palayo. Tapos ang usapan. O nga. Pero dito, ang dami niyang inilatag na links sa internet. May mga Google Docs, may mga YouTube playlists na puno ng oras-oras na recorded testimonies, may mga mahahabang preaching sa Facebook Live. Everywhere online. Tapos isipin mong nag-scroll ka, nakita mo yung link niya, nag-click ka dahil na-curious ka, nanood ka ng 2 minuto, di ka naniniwala. Okay, normal user behavior. Base sa teoloya niya, yung simpleng pag-close mo ng tab na iyon ay sapat na para otomatiko kang mapapasama sa hanay ng mga bad o masama sa araw ng paghuhukom. Kasi na-reject mo yung mensahe. Diba? Hindi ba't isa itong napaka-agresibong uri ng ultimatum na nag-aalis ng anumang gitnang pamimilian? Totoo yan. Walang pag-iisipan ko muna bukas. Yung simpleng doom scrolling mo, ginawang literal na pagpili sa pagitan ng langit at impyerno. At doon mo makikita ang henyo at ang panganib ng paggamit ng modernong teknolohiya para sa doktrinang ito, kung bakit napaka-epektibo ng kanyang pamamaraan para sa mga taong naghahanap ng kasiguraduhan o yung mga vulnerable sa panahong ito. Kasi ang bilis ng internet. Oo, ang social media by nature ay mabilis. Idinisenyo ito para sa instant reaction. Like, share, scroll past. Oh, Ngunit ginagamit niya ang mismong platform na ito para lumikha ng matinding pangangailangan o urgency na may epekto umano sa walang hanggan. eternal consequences for a single click? Exactly. Ang kanyang digital footprint ay hindi lang basta isang online library ng information. Isa itong malaking lambat. Lambat? Isang lambat na nakalatag sa mga algorithms para pilitin ng tao na gumawa ng desisyon. Kaya pala? Ginagamit niya ang notification anxiety natin at ang bilis ng internet upang maghatid ng isang ultimatum na feeling mo hindi mo matatakasan habang hawak mo ang cellphone mo. Grabe, parang isiniksik sa isang simpleng pag-click o pag-swipe sa screen yung pinakamabigat na desisyon para sa kaluluwa ng isang tao. Ganyan ka-powerful yung setup. Okay.
Medyo malalim na ang napuntahan natin kaya ibubuod ko na kung paano nag-connect ang lahat ng ito, batay sa mga sanggunian natin. Sige, wrap it up natin. Nagsimula tayo sa isang medyo nakakagulat at visceral na pangitain noong 2017 kung saan inilarawan niya si Jesus na nagalit ng tindi, umiyak at nagmura ng pastor sa loob ng isang pisikal na simbahan. Na epektibong sumisira sa tiwala ng tao sa mga tradisyonal na relihiyon. Tama. At bilang kapalit, ang ibinigay na daan patungo sa kaligtasan ay ang mismong mga social media links ni Olalo. Tapos, para patunayan na hindi lang siya nag-iimbento at para mapunan ng binakanteng autoridad ng mga simbahan, inilantad niya ang anyang 3 divine backups. Yung pagpapagaling na libreng-libre para kontrahin ang issue ng pera. Oo, tapos yung power of mind na nakakakita ng mga kasalanan ng patay at buhay bilang ultimate control mechanism. At yung kakayahang manghula ng hinaharap para magtalim ng patuloy na pangangailangan sa kanyang patnubay. At ang dulo ng lahat ng proofs na ito, heto na yung punchline niya nung 2013 pa. Ano yun ulit? Ang lahat daw ng kapangyarihang ito ay malinaw na senyales ng countdown para sa ikalawang pagdating. Dito inilalatag ang kanyang huling ultimatum. Oo, ang hindi pagtanggap at hindi paniniwala sa kanya at sa kanyang mga online testimonies ay katumbas ng pagkahusga bilang masama. Isang napakabigat na pabigat na ipinapatong sa balikat ng sinumang makakabasa ng post niya. At kaya natin ito hinimay ngayon ay dahil ipinapakita nito ang isang malaking pagbabago. Bakit mahalagang maintindihan ng mga nakikinig ang ganitong mga teksto? Dahil ipinapakita nito kung paano tuluyang nag-i-evolve at nagbabago ang pagpapakalat ng malalalim na personal na paniniwala at kulto ng personalidad. Wala ng physical na limits. Totoo yan, ang mga lumang pamamaraan na natakasanayan natin ay hindi na sapat para sa iba. Ang mga naglalakihang katedral, ang matatagal na seremonya at ang mga pisikal na komunidad ay direktang kinakalaban ngayon ng mga Facebook pages, YouTube videos at mga Google Docs. Mga bagay na nasa bulsa mo lang araw-araw. Wala ng pisikal na hangganan ang pagpapalaganap ng mensahe. Nakakapasok ito sa ating mga tahanan ng walang pahintulot sa pamamagitan lamang ng isang algorithm na nagpapasya kung ano ang lalabas sa feed natin. Diyan mo mararamdaman yung totoong bigat nito. At bago tayo tuluyang magtapos sa ating masinsinang talakayan, ay meron akong isang huling mapapanghamong kaisipan na iiwan sa inyo sa ating mga nakikinig. Ano yon? Isipin mo ito ng maigi. Sana'y tayong isipin na ang banal na otoridad at ang pamantayan ng katotohanan ay nakatago sa loob ng mga lumang aklatan o ipinangangaral mula sa mga nagtataasang altar. Nakasanayan na natin yon. Oo. Pero paano kung mga patunay ng kaligtasan ay isinasabay na sa pagtakbo ng mismong algorithms ng social media na ginagamit mo pang aliw araw-araw? Napakalalim yan. Paano nagbabago ang ating panukat sa kung ano ang totoo at kung ano ang mapanlinlang? Lalo na online. Sa isang mundong punong-puno ng impormasyon, kung saan nakakapagod ng mag-isip, gaano ka-vulnerable ang isang tao sa isang simpleng click sa Facebook o YouTube na nangangako na ng kumpletong kaligtasan ng walang kahirap-hirap? Isang click lang. Kapag ang teknolohiya at teolohiya ay pinagsama para hilingin ang buong pananampalataya mo, sino ang talagang nagkokontrol sa isip mo? Pag-isipan mo yan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalim na pagsisiyasat na ito. Hanggang sa muli.